Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumabog pa rin. Laban lang kahit di lang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boss. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pang sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka maglipat, di sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man, walang katulad. Laging on point, parang sa barilang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kaya tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Pinunasan niyo na yung loob. Pinunasan na. Big Man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, another day, another airsoft request by Arca Airsoft from different province, no? Hello? Hello? Sino? Yes sir, yes sir. KPH, sir KPH. Apo. Yes sir, ay natandaan ko po. Electronic na rifle? You mean electric rifle? Parang ganon? Yes, yes, yes. Yes sir, marami po. Okay. Sir, basta naman sa messenger ko, baka mag-purchase ako.
Ah, okay. Send natin sa messenger mo. Pero ano sir, gusto mo mamaya puntahan kita? Checking na ako sa, para ma-check ko kung ano yung kailangan ko sa'yo. Nag-check ako saan mo? Ah, Sa page ko, sir. Isa na lang Kaya nga, natin. good vibes ako sa page ko. sige. Kasi mamaya meron kaming Santo Cristo. Ano ba to? Anggat. Para kung sakasakali, pwede kita ipagdala kahit mga 10 o 15 na rifle. Then, diyan ka na pumili. Para makapamilian ko. Pwede bang Pwede bang tawag dito kung sakasakali, card? Card? Pwede naman sir, pwede naman po. Pwede na kayo card. Hindi, QR lang kailangan natin para sa card makaka-purchase ka na. Alright, copy. Apo. So, mamayang hapon magkita tayo, puntahan kita. Pasend mo na lang, sir, para makapili ako. Sige sir, sige. Okay, thank you. Thank you po, thank you. Discount ha? Ay, meron nga pa pala kung ano sa'yo. Sakto? Oo nga pala, yung scope natin sir, papasok pa lang ng Pinas yung in-order kasi natin. Apo, pero ano na po. Yes sir, no problem sir. Noted ko po yun, talagang para sa inyo po yun. Yeah, the best. Yes. Thank you. Thank you po. Okay, mamaya San Rafael, Bulacan tayo. So, kasabay ng Anggat. Ayun, nakita nyo, nakimarites kayo, di ba? Napag-uusap namin. Yan si Sir KPH, bali, pakisenda lang din yung link sa kanya. Si Sir KPH, ano yan, big time client dito sa lugar ng San Rafael, Bulacan, no? So, talaga naman, ayan, nakita nyo, nag-purchase yan ng dalawang high-end, no? Isang KP19, tama? At saka isang TS2 Shadow. Dahil sa maayos, at saka syempre, hindi Shadow, Tactical Sports. TS2. Dahil sa maayos na serbisyo namin, bumabalik, 'di ba? Lalo na 'yan pag ang customer big time, napakaselan 'yan mga ka-airsoft, no? Hindi mo siya pwedeng sinusinuhin, hindi mo pwedeng menosin, no? When I say menosin is yung pag-ubrahin, no? Hindi pwede yun pag lalo na pag mga big time client. Which ay papapatay ka niyan pag, pag niloko mo yan, di ba? So, kaya naman dito sa Big Man, meron tayong mga repeat client, meron tayong mga recommendations na ginagawa ng ating mga client. Dahil, number one, ang goal natin dito is mapasaya ang yung client natin. Nakita nyo, narinig nyo, meron akong pinangako sa kanya na scope para doon sa rifle niya. Diba? Binigay ko yun as freebies kasi pag mga ganyan, katulad yan, no? Big time client, talagang medyo gusto niyan masatisfy mo yung pangangailangan nila. At the same time, mabigay mo yung kailangan nila. Binigyan natin siya ng free na RMR site, no? Hindi naman biro yung presyo ng RMR site, di ba? Na nasa 3,000, 3,500, 4,000, 4,500. Pero ang inyong lingkod willing na magpatalo sa ganon kung ang kapalit naman magiging masaya yung ka-airsoft natin. Okay? Narinig nyo sa live no? Ewan ko lang kung narinig sa live yung usapan, pero I just hope na wala magtatampo, no? Dahil kasi kaya ako binigyan si sir ng gano'n kasi medyo malaki talaga yung amount, no, ng pinurchase niya. Kaya talagang worth it naman na bigyan, no? Okay, shout out, good day and good afternoon sa ating ka-airsoft, no? Shout out po sa mga ka-airsoft natin na seaman, na OFW. Shout out sa mga ka-airsoft natin na nasa ibang bansa, ibang lugar na ngayon ay gumagampan ng kanilang trabaho. Shout out sa mga ka-airsoft natin sa Iran, sa Israel, sa Middle East, sa US. Hello po sa inyong lahat mga ka-airsoft. Seaman, OFW, caregiver, caretaker, etc. etc. Shoutout po sa mga ka-airsoft natin na located sa iba't ibang dako ng probinsya ng ating bansa. Mga ka-airsoft kanina muntik ako maskam.
share ko lang sa inyo, no? Merong nag-post ng isang motor taga Pangasinan. Eh, syempre ako nakita ko, sabi ko, ang mura, no? Pero dahil nga hindi naman tayo gahaman, hindi tayo greedy, di ba? Ako kasi ang katwiran ko sa sarili ko, if it is too good to be true, it's fraud. Di ba? Kung masyadong mabulaklak, kung masyadong mapang-akit, no, yung isang bagay, pinag-iisipan ko. Yun nga, scam nga, no? Muntik na ako mapasend ng 3,000 pesos promise na i-deliver niya rito. Pero syempre, nung dinemand ko na yung mga security measures na pwede kong i-demand para masigurado yung transaction, wala na. Sabi, thank you na lang daw po, sabi ng mister ko. Pag mga gano'n, wala na yon, no? Katarantaduhan yun. Hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga ka-airsoft, mag-iingat kayo. Napakadaming manloloko ngayon. No? Napakadaming manloloko, napakadaming pwedeng mambiktima sa inyo. Kaya mag-iingat kayo, ha. Pag masyadong too good to be true, kalokohan yan. Panloloko yan, manloloko yan. Okay? Unit ng ating ka-airsoft. Shoutout, Gerard Nepomuceno of Carcar City, Cebu. Ang kanyang unit is the 2011 T-Rex Hi-Kappa, the non-upgraded version. Okay? Na naka-fine tuning, naka-trigger job, pero hindi siya naka-fix outer barrel. Okay? Ayan, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, pero yung pinaka-importante sa lahat, yun ang ayaw ng ating bossing. Ayan. Fix outer barrel, hindi siya naka-fix outer barrel. Ayan, o. Pakita ko sa inyo yung itsura nung naka-fix outer barrel, ganito. Ito yung naka-fix, ito yung full upgrade. Walang kumakalog, walang umaalog. Okay, yung hindi naka-upgrade, ganito. Ayan ito, oh. Kumakalog. Ayan, ha. Hindi naka-upgrade yung order sa atin. Ayan, oh. Ayan, pang-caroling. Pang Christmas caroling. Okay. Ito yung upgraded, oh. Ito, non-upgraded. Upgraded. Non-upgraded. Upgraded. Okay, yan. Yan yung pinagkaiba niyan, ha. Walang sisihan sa bandang huli, no. So, sinabi naman namin yung mga do's and don't, yung mga dinidiscuss ko naman yung mga pros and cons, advantage, disadvantage nitong unit na to, no. This is a WE Taiwan, masasabi natin na entry level Taiwan. Lucas, electric pan nga, tapat mo sa akin. Ba't iniba nyo yung mga direction yan? Pinapako lang pa, init ito. Okay, so this is the non-upgraded version of the WE Taiwan. This is the T-Rex Hi-Kappa. Gwapo, matikas, pero baliwala ang gwapo at tikas kung hindi upgraded yung loob, di ba? Walang iniwan, mabango ka nga, nagpabango ka, nagpulbos ka, pero hindi ka naman naliligo. Di ba? Mabaho ka pa rin, di ba? Ayan. Mabango ka nga, naka-gel ka nga, di ba? Tapos, nakapulbos ka, nakapabango ka, pero hindi ka naman nagpalit ng damit mo. Marumi ka pa rin, mabaho ka pa rin, di ba? Ito nga, gwapo nga yung panlabas, pero yung panloob kumakalog. Wala pa rin kwenta, di ba? As much as I want, ayaw kung makakarating yung mga ganitong unit sa ating ka-airsoft, lalo na to, taga Carcar, Cebu. Napakalayo nito, di ba? Kung isang kanto lang yung pagitan nyo sa akin, pwede. Pero dahil napakalayo, I do suggest sana, kuha ng, okay na yun, okay na. O, kuha ng, quality, di ba? Pero dahil nga, ito ang gusto mo, wala naman ako magagawa doon, no? Ang tanging magagawa ko lang is ma-serve yung order mo, pero regarding doon sa quality, wala akong magagawa kung ayaw mo ng quality. Again, this is the non-upgraded, ito yung in-order mo. Okay, ito yung upgraded version, ito yung inayawan mo.
Okay? Yan ang pagkakaiba niyan. So, this is the WE, optic front, optic rear. Okay? Naka-magwell, may hammer, may beaver tail, merong trigger, kompleto. Ambidextrous tape, kabilaan. For sure naman, mag-e-enjoy ka. Kaya lang, hindi ko nga lang maipapangako sa'yo yung pagiging yung durability ng unit, no? Kasi nga medyo sumablay tayo dun sa outer barrel. Hindi siya naka-outer barrel, okay? Yan ang i-review and unbox ko mamaya, okay? Paulo, Panopio, Mercedes, Cat Balogan, Western Samar. Ito na yung sinasabi ko. Sa napakabihirang pagkakataon, magbabanggaan ang dalawa sa pinakamatinding unit pagdating sa 6.0. Okay? The Nobridge SSP5 versus the KP19 by the KJ Works. Napakabihirang pagkakataon nito, magbabanggaan tong dalawa. I-review and unbox natin to. Okay? Yan, parehas yan. Yung isa, kay Sir Carlos Castro of Tagkatong Carmen, Agusan del Norte. Sir, ito yung unit mo, the SSP5, Sir Carlos Castro, Tagkatong Carmen, Agusan del Norte. At saka yung unit ng ating ka-airsoft, Paulo Panopio of Mercedes, Cat Balogan, Western Samar, the KP19, the Godfather 6.0. Okay, ganito. Ang gagawin ko ngayon sa live na to, magkakaroon tayo ng twist. Hindi natin isa-isang ilalive tong dalawa na to. Pagbabanggain natin, i-compare natin ano ba siya. Okay? Pagko-compare natin yan mga ka-airsoft. Ngayon, magaganap dito sa Big Man Hobby Shop. Okay, shout out, good day and good afternoon, Alan Villaris. Ang idol ni Lucas, Alan Villaris. Okay, so this is the unit na ating airsoft. Penga ko sili ko. Okay. This is the unit na Sir Gerard Nepomuceno, Carcar City, Cebu. Ito yung unit. Napakalupit. Kaya lang yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, tinanggihan ni Sir yung naka-fix outer barrel. Mas gusto niya yung hindi naka-fix outer barrel. Wala naman tayo magagawa doon. Kung yun ang gusto niya, yun ang ibibigay natin. Okay? Ngayon, kasa ilak manually, syempre, sprayan natin number 1 sa slide stopper. Okay? Dito. Okay. Number 2, sprayan natin sa nozzle. Okay. Then, kunin natin yung magazine. Sprayan natin, press the valve, then spray. Okay. Sa output valve, then dito sa inlet valve. Okay. Next natin, maglalagay tayo ng gas. Okay? Maglalagay tayo ng gas. Ang compatible na gas sa isang WE unit is only 12 kg. Hindi siya pwede ng number 14, hindi rin siya pwede ng CO2. Pang 12 kg lang siya. Pag ginamitan mo ito ng number 14, pinapadali mo yung buhay niya. Pag ginamitan mo ng CO2, right away, on the spot, mababasag siya. Ang ginagamit na gas para dito is 12 kg only. Okay? Since upgraded naman to ng fine tuning and trigger job, maglalagay tayo ng gas 2 seconds pa rin. Upside down, hindi pwedeng pahiga. Kailangan patayo, pataob pala. Then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds mga airsoft, no? 2 seconds ang inilagay natin dito sa magazine natin. Sobra-sobra na po yun para sa isang puno. Okay? Ngayon, this is the unit ng ating bossing. Lagyan natin ng bala. Okay? Kunin natin yung reloader natin. Hatakin natin to pababa. Then put your right thumb here. All slide all the way. Then pump. Okay. Mga airsoft, pag ganyan na nangyari, bungi-bungi, kalugin ninyo sideways para umalign. And after that, okay na yan. Huwag na natin ganong punuin.
Maximum rounds is 27. Ang allowed lamang is 20 to 23 para hindi masira yung spring, hindi magsag. Pasok sa unit. Asa. Ready to fire. Okay? Whatever na technique or style ng gusto mong pagkasa, okay. Kung saan ka komportable, okay. Meron siyang beaver tail. You need to press this with your palm. Merong ambidextrous, safe. Merong hammer. Merong trigger. Firing. Open slide kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Hatakin, i-release. Then rest the hammer by pressing the trigger. Again, this is the not upgraded version. Kumakalog. Ito yung gusto ng ating bossing. Ito po yung upgraded version. Ito po yung tinanggihan ng ating bossing. Okay? Unit. Look. Gerard Nepomuceno. Opcarcar City, Cebu. Bossing. Unit mo, ready for packing and ready for shipping. Yung magazine nito, look. Ha? Ayun daw. Okay, so next unit, ito na yung sinasabi ko. Magkakaroon tayo ng twist, banggaan ang mangyayari. No? Napalitan na bimbi yung gantong magazine ng araw. Hindi pa. Ay, nandun, nakasabit. Bimbi? Ano mo muna, wag mo muna ngayon. Okay, good afternoon, Sir Big Man from Valenzuela, Edward Vincent de Jesus. Okay, sabi, gandang hapon, Big Man, sabi ni Sir Ronald Rodelas. Hello, sir. Okay, so nagtapat ang dalawang tank ng KJ Works unit. Actually, hindi siya KJ Works, no breach yung isa KJ Works. Alan Villaris. Okay, ito na. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan eh. Hindi ko alam kung anong unahin ko rito sa dalawa. Parehas Diyos to pagdating sa 6.0. Parehas matikas. Kaya pagbabanggain ko na lang, okay? Hindi ko kayang i-echepwera yung isa eh. Talaga naman eh. Diyos yung isa, Diyos din yung isa. Di ba? Pero, sa abot ng aking makakayanan, pagbanggain natin. Okay? Mga Karsop, Dano Bridge SSP5, ang Diyos ng 6.0. Kaya lang, sadyang medyo nilangaw at saka medyo bumaba ang naghahanap nito nung lumabas to. Okay, by the KJ Works. Ngayon, simulan natin sa panlabas. Magnet tsaka yung scope. Simulan natin sa panlabas. Kung tutuusin, mas mahaba yung compensator nito. Okay, yung compensator nito stand alone. Ibig sabihin, nakalabas siya. Ayan, no? Ayan, nakalabas siya. While yung compensator nito is nakakapit sa slide. Ayan, di ba? Nakakapit. Itong compensator nito is slotted while this one twisted. Yan yung mga pinagkaiba nila. I-take a note nyo na lang ha. Compensator nito is nakakapit sa slide. While the compensator of the KP19 is stand alone. Okay, yan. Mas mahaba ng konti si KP19, mas mahaba ng konti yung mismong ano niya, siguro 0.4 inch, no? Yung mismong compensator niya. Pero malaking bagay 'yon. Doon lumamang din siya ron, no? Okay, itong unit na to naka-optic front and rear. While this one naka-optic front and rear din. Wag yan. Pa-sprayan mo na lang, pagamitin mo na lang dito. Naka-optic front and rear din. Parehas, di ba? This one, naka-magwell. This one, walang magwell. Yan na. Lumalabas na yung ano, di ba? This one, competition grade kasi naka-bypass na yung beaver. Ayan, Kahit hindi mo pisilin yung beaver, puputok yan. Kasi ginagamit sa competition.
This one, hindi siya naka-bypass ang beaver, no? Kahit anong pindot natin, hindi siya puputok. Ngayon, once na press mo to, that's the only time na puputok siya. Magnet. Both of this unit are full steel CNC internals. Okay, nakita nyo naman, kumakapit, dumidikit. Ganon din to. Okay? Full steel CNC internals. Kung ang unit ninyo WE, wag ninyo mamagnetin kasi mabibigo lang kayo. Kasi hindi po siya kakapit dahil ang WE is full metal pero alloy. Ito po, full metal steel. Okay? Ayan, yan ang mga pinagkaiba nila, ha? Ngayon, obserbahan pa natin, ano bang pinagkaparehas pa nila? Parehas silang ambidextrous. Ito rin, ambidextrous din ang shape. Okay? Ngayon, sa slide, parehas silang merong sa rail pala. Parehas silang merong rail. Ito meron, ito rin meron. Pero ang lamang nito, okay, dami lang to. I thought, okay, threaded type. Meron siyang mga slot dito. Yung slot na yan, hindi yan design. Threaded type po yan. Ibig sabihin, threaded type, pwede mo pa siyang lagyan ng scope mount if you wish. Okay? Kung gusto mo siyang lagyan ng scope mount, pwede mo lagyan, dyan mo ite-thread, dyan mo i-screw dito sa mga part na to. Okay? Ngayon, itong unit na to, asa yung scope? Yung scope ng pistol, both of the unit are capable of RMR sight. Kung gusto mong lagyan ng scope, pwedeng ipatong dito. Ito nga lang, nagkataon na itong Sinobridge is naka-forward. Yung dami, yung plastic. Nandyan lang yun eh. Kung sino yung nag-alis ng mga gamit dyan, malamang siya ang ano. Wala nang... Tingnan nyo sa ilalim, look, baka may nalaglag, ganun. No. Both of this unit are capable of RMR sight. Okay? Ito nga lang, ang pinagkaiba, Sinobridge is naka-forward. Yan. Diyan ka maglalagay ng scope. Okay? While si KP19 is naka-lean backward dito. Ayan. Yan yung pinagkaiba nila, ha? Ngayon, si SSP5 is napakaganda kung ang gagamitin mong bala is 0.30 grams. Maniwala ka sa akin. Kung ang gagamitin mo sa kanyang bala is 0.30 grams, napakaganda, napakasarap ng performance niya. Ganon din to. Parehas sila. Kung gagamitin mo rito is 0.30 grams up to 0.35 up to 0.40, pwede. Okay? Pero kung ang gagamitin mo sa kanila is 0.20, 0.25, okay din naman. Ang downside nga lang ng 0.20 and 0.25 is magwawabol sila dahil sa lakas at sa tindi ng FPS nito. Malakas na, matindi pa yung FPS, dinagdagan pa natin, nilakasan pa natin, tinono pa natin, pinatipid natin sa gas, Diyos na. Diba? Hindi naman sa pagyayabang, nagaganap yan dito sa loob ng Big Man. Bagay na hindi kayang pantayan, hindi kayang gawin ng iba, dito na master natin, na pag-aralan na natin kung paano at ano yung tama at ano yung dapat. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Battle of the 6.0, ang Diyos ng 6.0, na magkaibang brand, magkaibang itsura, pero same ang concept niya. 2011. Ngayon, magaganap. Okay? Again, 6.0, unit natin kay Airsoft, Paulo Panopio. Hello, boss. Okay, 6.0 SSP5, gamit ng ating kay Airsoft, Carlos Castro.
Bakit? Wala po. Kuha na rito, look. Tapos ano nyo, ha? Anong kailangan magre-restock, ha? Ayun. Nakakuha na nandito. Ano yan? Magazine yan? Ah, wala pa, oo. Wag na muna, wag na muna. Papalit pa kasi yan. Yan, pwedeng balik mo na lang muna yan. Okay, so this is the unit, this is the magazine. Lalagyan natin syempre ng oil. Hindi pwede magpapabaya sa oil kasi yung lagi ko nga sinasabi yung oil lang naman ang tanging makakatulong dun sa unit nyo para mag okay, no? Okay. Number 1, mga airsoft, press the valve, then spray. Valve, press. Okay, then spray. Okay. Saan na yung gas? O baka mabagsak yan, ha? Sa mga GoPro, ha? Lalay lang. Gas. By the way, mga airsoft, no? Both of these units are capable of 12 kg and 14 kg. Okay? Itong dalawang unit na to, pwede siya sa 12, pwede rin siya sa 14. Kakayanin niya kasi full steel CNC. But, wag na niyong gamitan ng CO2. Okay? Ngayon, upside down, then press down. 1, 2, okay? Then, sara natin. Lagay natin yung base pad. Para hindi tayo madali kung sakali malaglag. Safe pa rin. Okay? Then, kunin natin to. Ito, hindi na kailangan alisin. Press the valve, then spray. Press the valve, then spray. Okay na to. Dito. Hindi pa pala. Tapos, lagyan natin ng gas. Upside down, then press down. 1, 2. Okay. Ngayon, ito na. Kunin yung unit. Basta ilak manually, sprayan dito. Video to Shane. Okay, kunin to, basta ilak. Then sorry. Sprayan dito. Then sprayan sa nozzle. By the way, mga karsa, Pasino Bridge. Dati merong premium at saka merong anti-freeze nozzle. Magkaiba yon. Ang ito, naka-premium lang to. Okay. Ito, naka-premium na, naka-anti-freeze pa. Pinagsama. Premium and anti-freeze. Tignan nyo yung nozzle kung anong color. Color violet. Di ba? Premium and anti-freeze. Kaya napakaganda parehas nitong unit na to. Okay? Ngayon, pagbabanggain natin sila. Lagyan na natin sila ng bala. Ang gagamitin natin, 0.30 grams. Okay. Maximum rounds, parehas mga airsoft, 27 rounds. Pero, sinasuggest ko, wag niyong pupunuin, ha. Gawin nyo lang 20 to 23 rounds lang, no? Para masaya. Okay? So, dito to. Okay? Doon ka. Sa likod ng itim. Papayag na tayo mga airsoft. Okay mga airsoft, Battle of the 6.0. Parehas Diyos pagdating sa kanilang kategorya. Unahin muna natin No Bridge SSP5. Napakaganda, napakalupit. Pasok. Release. Firing. Open slide kasi wala ng bala. Next natin, the KP19. Firing. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Okay na? Yes. Okay. Sige.
Dugtong mo. And now, the Nobrich SP5 release the magazine, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Dugtong mo, medyo linisan mo. Okay. So, ayun, nakita nyo naman, napakaganda talaga ng performance nitong dalawang unit, no? Ano siya hindi siya pang ordinaryong tao na masasabi kong hindi siya para dun sa taong hindi talaga enthusiast. Iba kasi yung taong enthusiast, talagang malalim yung pagkakagusto niya rin sa isang hobby, no? Kung ikaw yung tipo ng tao na nagseseryoso ka sa ibang bagay, sa isang bagay, okay na okay itong unit na to. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na okay lang sa'yo, na bumabaril sa hangin, kahit hindi mo natatamaan yung target, okay lang sa'yo, kumbaga, okay lang sa'yo kahit yung target, hindi mo, di ba, hindi mo na-hit, kuha ka ng mga mumurahin. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo, yung target na hit mo, putya, huwag kang magsesettle doon sa mga mumurahin. Kumuha ka ng quality na unit. Lagi kong sinasabi sa inyo, mga ka-airsoft, minsan ka lang mabubuhay sa mundo. Kailan ka maglalaro ng airsoft? Pag na mild stroke ka na, pag may cancer ka na, pag dinadialysis ka na. Kailan ka maglalaro ng airsoft? Pag hindi mo na kayang sipatin dahil malabo na yung mata mo, doon ka ba maglalaro ng airsoft? Nagsayang ka ng panahon. Kailan yung tamang paglalaro ng airsoft? Ngayon, pagkatapos ng live ni Bigman, tawag ka na. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, atid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Bago po ako umalis, mga airsoft, iiwanan ko po sa inyo. Big man, walang katulad.